padangal ang ating maganda, mabait at matalino, Binibining Richelle Ganal Tubihe. Thank you, Ma'am Richelle. Mabalinganti at kuba. Sa ating mabait na PSDS Dr. Edward Vizcara, sa ating gwapong cluster head, Sir Richard Cabangon, at sa aming masipag at mabait na school head, Sir Freddy Abuan, sir, sa mga gwapo at magagandang guro, sa mga kagawad na narito ngayon, sa mga PTA officers, mga magulang, at mga mag-aaral. A pleasant morning po sa ating lahat. Tunay ngang isang karangalan ang mapili bilang isang guest speaker. Kaya salamat Sir Freddy sa paanyayang ito. Way back 2012, katulad niyo rin po akong nakaupo dyan, nakikinig at naghihintay na mahawakan ko ang aking diploma. Sabi ko sa sarili ko noon, sana balang araw mabigyan din ako ng pagkakataong tumayo sa harapan ng mga mag-aaral upang makapagbigay din ng inspirasyon. After 13 years, finally, natupad din yung pangarap ko na maging isang guest speaker. Grade 6, maaari bang tumayo kayo, maaari bang basahin ninyo ng malinaw at malakas ang ating tema ngayon? O, ulit, sabay-sabay. Sige. Salamat sa inyong pagbabasa. Tunay na inspirasyon ang henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Sapagkat naniniwala ako sa inyong mga mag-aaral na kayo ang tunay na simbolo ng pag-asa at pagkakaisa para sa mas maliwanag na kinabukasan. Daytoy nga graduation ket mangipalagip kada kayo timay sa kadagiti kasayaatan nga educational theories nga isu iti teorya ni Howard Gardner. Maipapan iti multiple intelligences wenno ado kinasariri. Ating nga teorya ket kahit na nga ibaga kada tayo at may isang nga tao ket nalaing kadagiti bukod na awakas. Pwedeng hindi ka magaling sa libro, pero magaling kang makisalamuha sa ibang tao. O kaya naman, baka hindi ka magaling umawi, pero magaling kang sumayaw. Gustong sabihin ng ideya na ito sa atin na kung hindi ka magaling sa isang bagay, hindi ibig sabihin nun na hindi ka magaling. Kung hindi kayo magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun ay magaling kayo sa ibang bagay. Dahil lahat tayo ay gifted, nasa sa atin na yan kung paano natin ito madidiskubre. Napatag daytoy akan ito kada kayo anin. Nang runa, kada kayong agtupos, iti daytoy gundaway. Kanayon kumang laglagipon tayo, nga iti daytoy nga kanito, kat saan nga panaglipas iti amin, ludiket panaglipas laeng, iti may isang agpang, iti biyag, ngem rogrogi, iti sabali manen, akarit, nga intay sangwen, ken taluntunen, tapno maiyaddang tayo, dagiti saka tayo, iti kalsada, nga agturong, iti naan-anay, apaligi, nga intay, taro tarigagayan. Ang tanong ng karamihan, diploma o diskarte. Ang dalawang ito ay magkaiba, pero parehong mahalaga sa pagtamo ng tagumpay sa buhay. Kapag sinabing diskarte, ito ay form of action. Madalas natin itong marinig sa loob at labas ng ating bahay, paaralan, kalsada at kahit saan paman. Diskarte ang kailangan. Ang diploma naman ay knowledge. Naniniwala ako na dito sa Pilipinas,
mahalaga ang diploma. Sa pag-a-apply ng trabaho, kailangan may diploma, kailangan college graduate ka. Pagiging doktor, kailangan. Pagiging guro, kailangan. Pangalawa, respeto. May mga taong ire-respeto ka lang kung nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pangatlo, hindi lahat ng trabaho madadaan sa diskarte lang. Ngunit sa tanong na ito, hindi nyo kailangang mamili. Dahil walang tatalo sa pagkakaroon ng diploma na sasamahan ninyo ng diskarte sa buhay. Kaya't ko nga, ibinglay kada kayo, iti talo nga Ilocano phrases nga kay kayat ko. Umuna, tibkeram, iti pakinakin mo. Noong elementary ako, palagi akong masaya sa silid-aralan dahil mababait ang aking mga kaibigan, mga kaklase at mga guro. Noong nag-grade 7 na ako, marami na ang nagbago. Ang batang palaging masaya ay naging malungkotin na. Iti umunang aldaw, iti pa nag-eskwela. Inuyaw na, dagiti dadto ka ang kaklase, gapo iti langak, kinakutong, ken kinangisip. Impagarot ko, normal lang dayta. Nga, jak napupuutan, nga may saak nga yaman, kadagiti biktima, iti bullying. Tainal daw matan nga ubraan da kanyak dayta. Kanayon nga ibagbagada, mangkukulam na, ta kaslaak kano bakit. Kanayon dak nga awagan iti mangga, ta kasla kano mangga ti shape ti rupa. Ken kanayon dak nga awagan iti, nayawan na ko, sorry. Iti bungo, gapo iti kinakutpong ko. Yan, awan iti maaramida, tapno maidepensak iti bagi. Ta dandani amin ang kaklase, ket insultuin dak, maputingak alumaban, ta amok nga iti kamaudyanan na, siyak iti agbalin, kakaasi. Nagipulong nga iti advisor ko, ngam pilaan imbaga na kanya, ket baybay aklatan, tamaumagang tulaktan. Namati ak iti imbaga, iti maestra, ngam saan napasamak dayta. Iso nga iti araramidag, iti sakbay bumangon na tapno agrubwat nga apan pagadalan. Kanayon nga ibagak iti baldig nga agbalinak anatipker taamok no anaman ti ubrayan dagiti kaklasik kanya kon. Ado dagiti pasama jak malipatan. May saka dagito iti inaramid iti kaklasik nga lalaki. Nilagyan nila ng shoes glue yung upuan ko nung may pinuntahan ako saglit. Pag upo ko, bigla silang nagtawanan. Kaya pala may naramdaman akong mainit sa aking upuan. Shoes glue with gayam di in kabeldan. Iso nga na idikit na di paldak di jay itugaw. Meron pa, noong PE time naman namin ito. Kailangan naming tumakbo. Dahil mabilis ang takbo ko, hindi ko napansin ang batong naapakan ko kaya nadapa ako. Nagasgasan ang aking kamay at siko. Yan, noong nasa classroom na kami, hinawakan ako ng kaklase kong dalawa. Tapos yung isang babae naman, kinuha niya yung alcohol sa bag niya. At inilagay niya yung alcohol sa mga gasgas ko. Umiiyak ako noon na nagmamakaawang itigil na nila dahil mahapdi na. Pero pinagtawanan lang nila ako. Sa mga pangyayaring ito, gusto kong magpakamatay noon dahil wala akong mapagsabihan ng aking problema. Malayo kasi ang aking mga magulang. Inisip ko noon na kung sasabihin ko sa kanila ang nangyayari sa loob ng silid-aralan, alam kong masasaktan sila. Alam kong mag-aalala sila. Kasama ko naman noon sa bahay ang aking kuya. Ngunit hindi ako nagsasabi sa kanya dahil nahihiya ako. Mahirap mang paniwalaan, pero mula first day of school hanggang end of school, binubuli po ako ng mga kaklase ko. Sa kabila ng aking mapapait na karanasan, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Bagkus, tinulungan niya akong maging matapang at matatag. Kaya kayong mga mag-aaral, kung may mga problema kayo sa buhay, may problema sa loob ng silid-aralan,
huwag niyo sanang tangkaing magpakamatay. Lumapit kayo sa Diyos at sabihin niyo rin sa inyong mga magulang, kapatid, o kaibigan ang inyong problema upang kahit papaano maibsan ang inyong nararamdaman. Sa mga magulang naman, alam ko kung gaano kayo kaabala sa trabaho. Ngunit huwag niyo rin sanang kalimutang kumustahin ang inyong mga anak. Dahil baka nahihiya lang silang magsabi sa inyo kahit sobrang bigat na ng kanilang dibdib o nararamdaman. Pangduwa, agan-anos ka at dantulata. Alam niyo bang hindi lang maghapon ang pagod ng mga magulang? Walang humpay yan. Dahil ang pangangailangan nating mga anak ay wala ring katapusan. Kaya maaari bang tumayo kayo sa grade 6? Tingnan nyo ang inyong mga magulang na may kasamang ngiti. Sabihin nyo sa kanila, ma, pa, agyamanak, iti kinaanos yo. Sige, ibagay kanya, dahang kayo mababain. Kumita kayo, sige, masidig kayo kanyada. Masidig kayo. Hanggang nga mababain, nga mangipaga, iti pa nagyaman nyo kanyada. Sayo arakupen. Ma, pa, agyamanak, iti kinaanos yo. Umiiyak na sila. Okay, normal lang yan. Okay, bumalik na po sa upuan. Noong nasa junior high school ako, ang baon ko sa isang linggo ay 500 pesos. Sa 500 pesos na iyan, may natitirang 250 o 200 dahil sa pagtitipid ko. Nagbabaon ako ng kanin at tubig upang hindi na ako bumili ng kanin at juice sa paaralan. Palaging gulay ang ulam ko dahil mas mura ito kaysa sa karne. Sa totoo lang napurga ng itibitsuelas, ngayon pa nga asiyo ata no ni tatay ko, inalyasan yung sunod ni Palato. Sa pala kumat, handa ko mag-alyasan ni itibitsuelas. Naiingit ako noon sa mga kaharap kong kumakain dahil masasarap na karne ang ulam nila. Iniisip ko na lang din noon na karne rin ang aking ulam. Tuwing uwian ng hapon, palagi akong naglalakad mula paaralan hanggang palengke dahil doon ang paradahan papunta sa amin. Kahit malayo at nakakapagod ay tiniis ko. Nagtataka ang aking nanay kung bakit sa tuwing hihingi ako sa kanya ng baon ay 300 lang o 250. Nagalit siya noong sinabi ko ang rason. Ngunit sinabi ko sa kanya na ito lang ang tanging paraan para makatulong ako sa inyo ni tatay. Dahil alam ko ang hirap at sakripisyo ninyo. Noong senior high school na ako, naisipan kong mag-part-time job sa Big Mac sa tuwing Sabado at Linggo. Kalaban ko noon ang pagod at puyat. Doon ko rin naranasang masigawan ng mga taong hindi ko naman kaano-ano. Naranasan kong mahagisan ng pera, nasabihan ng masasakit na salita. Pero lahat ng iyon ay tiniis ko, alang-alang sa mga magulang ko. Noong second year college na ako, nagtinda naman ako sa palengke kasamang aking mga kapatid. Dahil ang klase namin noon ay online dahil nga doon sa pandemya. Nahirapan ako noon dahil kailangan gumising ng madaling araw para magtinda. Bago matulog, kailangan na isawsaw na yung mga hilaw na saging, taknol, alisto nga, maloom, tapos isa kumi. Dito ko ulit naranasan ang mabastos ng mga customer dahil hindi nasunod ang gusto nilang presyo ng mga paninda namin. Dito ko napagtanto na ang pagrespeto ng ibang tao ay nakabase sa kung ano ang natapos mo o kung ano ang trabaho mo. Pero sa kabila ng mga karanasan kong ito, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hinayaan niyang maranasan ko ang mga ito. At sa mga karanasang ito, mas lalo akong nagtipid. Kaya graduate ako ng senior high school na walang sariling cellphone at graduate ng college na walang sariling laptop. Buti na lang, mapabait ang mga taong nakapaligid sa akin na handang magpahiram ng mga gamit.
Sa panahon natin ngayon, marami ng mga bata o kabataan ang sumusunod sa kung ano ang uso. Pero sana hindi kayo mapabilang sa kanila. Iwasan ang pagiging feeling rich kid. Huwag niyo sanang pilitin ang inyong mga magulang na bilhin ang mga luho ninyo kung hindi kaya ng kanilang bulsa. Dahil ginagawa ng ating mga magulang lahat ng kanilang makakaya, makapasok lang tayo sa paaralan. Araw-araw silang napapagod, naiinitan sa sikat ng araw. Yung iba naman pumupunta pa sa ibang bansa para magtrabaho, kahit ayaw sana nilang mailayo sa kanilang pamilya. Ngunit hindi sila sumuko at nagreklamo. Ganon nila tayo kamahal. Kaya sa mga magulang na narito ngayon, saludo po ako sa inyo. Isa rin po kayo sa dapat bigyan ng acknowledgement ngayon dahil kayo ang nagbibigay ng magandang simula sa inyong mga anak at sa pag-abot nila ng kanilang mga pangarap. Huwag sana kayong magsawang suportahan at i-motivate sila. Malayo pa man ang inyong lalakbayin kasama ang inyong mga anak. Ngunit tandaan nyo na mas okay na ang maghirap ng ilang taon sa pagtataguyod sa edukasyon ng inyong mga anak kaysa makita nyo silang naghihirap habang buhay dahil hindi nyo naibigay ang edukasyong nararapat sa kanila. Pangkalo, adang to subalit na amin nga rigat. Kaya't ko nga ibinglay kada kayo, ti panagdalyasat ko, no kasano ang nagbalinak, anaan-anay, aman no suro. Walang araw noon na hindi ako nag-review. Dahil pagdating ko galing sa review center, bubuksan ko ang aking cellphone, hindi para mag-scroll sa social media, kundi para manood ng mga online exam reviews. Kahit naglalaba ako noon, naghuhugas ng plato, nagwawalis o nag-iigib, palagi kong kasama ang aking cellphone upang marinig ko ang aking nire-review. Kung naiditi ka rubak, nagagad ka unay nga ag-review, kitamaata baka ag-top notcher ka. Na-pressure na DJ nga indaga na, sa totoo lang, takasanon no, haanak nga makapasa. Analaingin iti ibaga, dagiti tatao kanya. Ayan, so, kanayan nga maladaw, nga maturog ken, agriing iti parbangon tapno ag-review. Iti tumtingin iti aldaw, ti board exam, awan pulos iti narignak nga nervyos, ta marignak iti presensya ni Apo. Intanik ko kenkwanan, no anaman ti resulta, ti board exam ko. Iti nalpasin ti exam, nilagdak ti agsangit hanggang di na makaawit. Idi nakadano na kong DJ Palay, kusan nga nagtitib tilwak. Kinunak iti bagik idi. Tanggapi ko nga haanak nga makapasa. Gapota narigatan na iti exam. Dimawat ak iti dispensar, kadagiti naganak ken kakabsat ko. Nakita tinaliday nga rupa ni nanay ko, ken iti bunsumi. Mas lalo na nga nasaktan, iti kasjay nga nakita kanyada. Idi May 24, 2024, at tanti resulta iti board exam. Naklaatak ta imbaga ni ading ko nga nakita nan ti nagan ko di jay list of passers. Nakita no kasano karagsak dagiti naganak ken kakabsat ko iti panagbaligid. Sadyay ang nakita no kasano kaagtignay iti Diyos iti biyag ko. Isa nga si kayo maubing, kanayon kumanga iraman nyo, ti Diyos, iti panagdalyasat nyo. Ta nalaglaka, maragpat tayo, dagiti arapaat tayo, no iraman tayo isuna, kadagiti plano tayo iti biyag. Ngayon, laglagipen tayo kuma, saan nga ited amin ni Apo, ti dawaten tayo. Tano ti may nga banag, saan apara kada tayo, saan nga ited ti Diyos dayta, uray kasano ti panangikagumaan tayo. Graduates, sulutin nyo kuma, dagiti arapaap yo, nga awan ti buteng na, kadungteng to ti baligi,
kadagiti naturod. Agbalin ang napigsa, ken mga brasa, kadagiti kari. Laglagipin nyo saan ang maipapan iti destinasyon daytoy, no di ket ti panagtalyasat. Ikagumaan nyo kuma nga gawaten, dagiti nasaya at apanag, kayat yo nga gawaten. Tano nasaya at iti panggapyo, bayat ti inkay panagtalyasat, sigurado nga iti namarswa, ti mangkipen ken mangiturong kada kayo iti baligi nga inkay tartarigagayen. Ket bayat ti inkay panagna, huwag niyo sanang kalimutan ang kapangyarihan ng kabaitan at empathy. Tratuhin ang lahat ng may paggalang at mag-iwan ng positibong marka saan man kayo pumunta. Tatipod-pud no abaligi, ket iti panagbalin tayo anak pakumbaba, ken naimbag a tao, nga oray anya pa iti magteng tayo, iti daytoy abyan. Ket sapay kuma, tano anya ti magtengyo, agdali na edlat ta, nakadagdag, dagiti sa kayo, iti daga, pati daga, ti intay bagpadikan, bayat ti intay panagdal dalyasat. Believe in yourself, but most of all, believe in the power of God, who gives you the strength and wisdom to achieve goals. Congratulations, class of 2025. Yan, hantay nga nalapas. Basit lang yun. Saktay nga, inakaglipas. Yan. Kaya't kuman nga alaang daytoy akan nito, tapno pagyamanan, dagiti tao nga timulong kanyak. Kadagiti pagpaggag anaganak, nanay, tatay, amok nga kurang, iti sao nga thank you, iti amin nga suporta, ken sakripisyo yo, tapno makalipasan iti panagatan. Jak maarpap daytoy nga baligi, no awan ti panagayat yo, physical, emotional, ken financial nga suporta. Kaya't kumat nga pagyamanan, dagiti kakabsat ko, iti panagtultuloy yo, nga panangtulong kanya, tasi kayo, ti maysa nga pagtartaraya, no awan iti maited, dagiti naganak tayo, nga allowance ko. Agyaman, ti kinaparapor ken, kinasimpit yo. Kini Marvin, thank you ti suporta, ken tulong mo kanya, manipod iti practice teacher na, panag-review para iti board exam ken panag-apply ko iti DepEd. Kadagiti kapagyak kang runaan kini Sir Danilo, agyaman ak iti tulong mo tapno maka-enroll na iti College of Education. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihang nagawa mo sa akin, sir. Kini Sir Freddy nga pasaray mangted ti payo, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pag-aaral. Thank you, sir. Yan, sa lahat ng aking mga naging guro, wala man kayo ngayon, lubos ang aking pasasalamat sa inyo dahil sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa pagtuturo sa amin. Ang inyong mga aral at gabay ay nagbigay sa akin ng pundasyon para sa aking tagumpay. Sa aking mga minamahal na kaibigan, sa panahong kailangan ko ng tulong at suporta ninyo, maraming salamat sapagkat nariyan kayo. Sa aking mahal na alma mater, Gilingan Elementary School, maraming salamat dahil ito ang nagsilbing pangalawang tirahan ko sa loob ng 6 na taon. Naging saksi ng aking sakripisyo at institusyong unang humubog sa akin. Ken kang runaan iti amin, pagyamanang unay iti namarswa, anang ted tikirin, pigsa, talugadeng, ken nawada ang kapanunutan, taiso tinagturong kanya, tapno makadingat iti ayan ko tatta. To God be all the glory. Again, congratulations, graduates.